Ako chika nila ba? Si Rizal mo, di ka mo. Ano sa mga nilang istorya nga na rin? Si Risa, taban. Ano sa ating Marisol? Sol, si Risa, taban. Ha? Pag-sure, kasi nag-sorry na to siya sa'yo ngayon. Si Risa, nag-sorry siya. Ning, si Risa na, nag-sorry siya ngayon. Suko, nag-awa na si Risa din ngayon. Cute, nag-awa daw, iyaw-iyaw ko si Risa. Dapita. Nang, si Risa, asa di dapita? Nawala si Risa? Si Risa na akong dapita. Ha? Nang, si Risa na akong sa dapita. Besh, si Risa naabot to din sa dapita. Anak nila. Wait, sure ba? Naabot din si Risa sa akong lugar sa una. Naambot eh. I-search daw sa TikTok. A few moments later. Sige to, Foster. Search dayon. Type Rizal in Dapitan. Tukayas ka type di mo pese. La. Go. The loading packet. There. Excited. First video. Kanang first video ba? Dali dayon. Tana. Hi everyone! Today, we will be recommending a historical movie na siguradong worth your time. Tama. This movie isn't just entertaining. It's also educational. It tells the inspiring story of Dr. Jose Rizal's life in Dapitan, his exile, and how he turned it into a time of growth and service. So if you are into films with heart, history, and meaning, we highly recommend watching this movie. Pero syempre, before anything else, let's watch the teaser. Jose Rizal? Soy Capitán Ricardo Carnicero, el comandante político-militar aquí. Encantado. Maligayang pagdating sa Dapitan. Gracias, Kapitan. Señor. Aling Gloria, asan si Dr. Jose Rizal? ¿Dónde está el destierro? Allí, Padre Obac. Pinatapon ako dito ng gobyerno. Sa madaling salita, preso. Ang ating cura parroco. Padre, tengo el placer de presentarle el estimado Dr. Jose Rizal, ang autor ng mga subversibong nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ang dakilang erehe at filibustero, mortal na kaaway ng Espanya at ng Iglesia Katolika sa Pilipinas. Kilala ko na siya. Senyor Rizal, ayon dito sa sulat ng Gobernador General, pwede kang pumili ng titirahan. Pwede kang tumira dito sa aking komandansya o sa kumbento ng simbahan. Sa kumbento? Sa lalim ng aking bubong? Papayag lang ako sa ilang kondisyon. Kung si Senyor Rizal ay magbabalik loob sa simbahang katoliko, kung kanyang ikukumpisal ang lahat ng kanyang kasalanan, kung babawiin niya ang pagbabatikos niya sa aming mga relihiyoso, so after watching the teaser, let's recall what really happened during Rizal's time in Dapitan. According to CRA in 1918, Rizal arrived in Dapitan on the evening of July 17, 1892, aboard the Spanish steamer Cebu. He was warmly welcomed by Captain Ricardo Carcinero, the town's administrator, who later became his close friend. So Captain Carnicero actually offered Rizal to stay either in his house or in the convent. But since the friars wanted him to sign a pro-Spanish statement and retract his beliefs, Rizal refused and chose to stay in Carnicero's home instead. So ayun, that's just a quick recall of how Rizal arrived in Dapitan. Pero syempre, hindi lang yun ang nangyari. Marami pa siyang ginawa doon. Actually, magsuspoil muna kami ng kaunti sa ibang nangyari sa stay ni Rizal sa Dapitan. Tama, kasi aside from teaching and helping the people, may interesting part din sa life niya doon. At nagsimula lahat yun sa loto. Yes, unahin muna natin ang isang nakakatuwang bahagi ng buhay ni Rizal, ang kaniyang pagkahilig sa lottery. Hindi mo na itatanong, adik itong si Rizal sa lottery. Well, baka masyadong exaggeration yung adik. Sabihin na lang natin, super hilig.
True, hindi siya umiinom ng alak o nagyuyose, pero pagdating sa pagtataya, ibang usapan na rin yun. Sabi nga ng kanyang Spanish biographer at former enemy na si Wenceslao Retana, ang lottery daw ang only vice ni Rizal. So, ilang buwan pagkatapos ipatapon si Pepe, bumili siya at ang dalawa niyang kasama doon ng isang lottery ticket. Then, sa ticket na yon, sinuwerte sila at nanalo ng second prize. Magkano ang premyo? 20,000 pesos. Na noong panahon na ito, sobrang laki na. Pinaghati-hatian nila ang napanalunan at nakakuha si Rizal ng 6,200 pesos. Malaki pa rin. In fact, kung i-a-adjust natin ito sa inflation, nagkakahalaga ito ng 3 million pesos. Ilang 16-inch M3 Max Space Black MacBook Pro na din yun. Pwede na kong magtayo ng sarili kong business sa ganong pera. I can actually enjoy life. Thank God, financially literate itong si Rizal. He could have spent it mindlessly pero hindi niya ginawa yun. Sinakuha niyang share, pinumbili niya ng 4,000 pesos ng mga agricultural land sa coast ng Talisay. Ang Talisay ay isang baryo na malapit lang sa Dapitan. Sa mga naipundar niyang lupa, nagtayo siya ng bahay, farm, eskwelahan at clinic. And through these endeavors, he seamlessly embraced the roles of a farmer, a teacher, and a physician. And let's not forget sa iyong friend, Ferdinand Blumentritt, shout out Nemo, when pagkabaw niya nga, i-deport na si Rizal sa Dapitan, iya dayon gi-express ang iyang concern ni Rizal through his letter. So, it's amazing na makakita tag-own Ferdinand Blumentritt sa atong life, right? Loyal, good, caring. So after learning all that, we really encourage you to watch this movie. True, it's not only historically accurate, but also inspiring and emotionally moving. You'll see how Rizal remained strong, wise, and patriotic even during exile. Ang storyline is very interesting. It shows Rizal not just a hero, but a person who faced struggles just like us. So makarelate you tayo. So, if you want to understand Rizal beyond the textbook, watch this movie. It's definitely worth it. Did you know that even in exile, Rizal turned Dapitan into his own world of service, science, and sacrifice? Story time. When he arrived in Dapitan, a quiet nestle in the province of Zamboanga del Norte, he could have chosen bitterness, but not Rizal. He chose a purpose. Every morning at 5, he rose with the sun. He would feed his chickens, visit his fields, and call his boys, his students, to begin their day of learning. Arithmetic, Spanish, and English were their lessons, but beyond words and numbers, he taught them discipline and dignity. He lived simply in 3 houses made of bamboo and mipa, one for his family, another for his students, and a smaller one for his chickens. The sound of the sea, the rustle of trees surrounded him as he read, studied, and worked the land. But Dapitan was not always peaceful. A man named Pablo Mercado came pretending to be his relative. Rizal, ever alert, discovered he was a spy sent by friars to steal papers and secrets. He faced the threat not with violence but with intelligence, calmly reporting the man to the authorities. Even when tragedy struck, when he learned the death of his beloved Leonor Rivera, he did not surrender to despair. He turned his pain into productivity. He built a water system with the help of his students, teaching them how science and service could flow together like the rivers of the Dapitan. In exile, Rizal proved that freedom is not about place, but about purpose. His heart may have been far from home, but his spirit built one in Dapitan. Story time. While others saw Dapitan as a place of banishment, Rizal saw it as a blank canvas, a land where ideas could take root. He became a teacher, a doctor, a scientist, and an engineer, all in one man. He sent animal specimens to Europe, including frogs, beetles, and even a flying lizard, later named Rhacophorus rizali, Apogonia rizali, and Draco rizali. His curiosity turned into contribution, and his exile became a gift of science. But Rizal's science did not stay in books. He used it for people. He drained the marshes to fight malaria, brought clean water through his self-made waterworks, and even introduced Dapitan's first street lighting system. He also built a school that was small and simple, but full of dreams. He started with 3 students, and soon there were more than 20. They paid no tuition. Instead, they learned through work and life. He taught them geometry, languages, and good conduct. I teach them to behave like men, Rizal said, molding them
to become not only scholars, but citizens. He also helped the farmers by teaching new agricultural methods, organizing cooperatives, and improving fishing systems. He showed the people of Dapitan that progress begins when minds are enlightened. As a physician, he continued to heal. He treated countless patients, including his own mother, who he cured of cataract. His hand brought light, both literally and symbolically, to those who had lost it. In Dapitan, Rizal Exile became his masterpiece, a quiet, self-made revolution, not through swords or speeches, but through compassion, knowledge, and perseverance. For in that remote land, the man once silenced by his enemies proved that true greatness cannot be exiled. Dapitan was his prison, only by name. In truth, it was his legacy. Hello mga ka-live! Welcome to Mind Dapitan Edition, kung saan hindi lang tayo nagmamine ng gamit, kundi nagmamine din tayo ng kaalaman tungkol sa pambansang bay natin na si Dr. Jose Rizal. That's right mga be, tonight ibebenta namin ang Rizal Merch Collection. Oo, mga art at literary works ni Rizal na habang nasa Dapitan exile siya. Pero ginawang fashion items pang hashtag OOTD na may kasaysayan pa. Tama, habang mga iba dyan nagre-reklamo sa buhay, si Rizal gumagawa ng art, poems at sculpture. Talaga? Productive king talaga, at bakit hindi mga be? Kaya kung ready na kayo, type nyo sa comment section, ready na kami Rizalistas. Oy, ayan si user Maria sabi, ready na po, pa-shoutout. Shoutout sa'yo, kabayan! Okay, di na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Dito na tayo sa ating first item of the night mga ka-live. Our Mother's Revenge t-shirt mga bi. Stretchable to mga bi. Tingnan nyo. At pwede itong suotin kahit pa babae o lalaki ka pa. Aesthetic ka pa rin bi. Tignan dahil may design siya mga bi na inspired by Rizal's sculpture called The Mother's Revenge. O kita nyo yan mga bi. Kitang-kita sa printed mga bi. Alam nyo ba mga bis? May story ito. Ang story ito mga bi, ginawa niya to habang nasa Dapitan siya. Ipinapakita ng sculpture ang isang asong ina na lumalaban sa buhaya para protektahan ang anak. Oo, simbolo ito sa mga Filipino mothers at inang bayan. Yes, kagaya ng mga mama nyo na handang ipagtanggol ang kanilang anak laban sa mga pang-api. Wow! Yes! Kaya kung proud kayo sa nanay nyo o gusto nyo na paglaban ang katotohanan, Mind Mother Revenge t-shirt. Again, Mind Dali! Uy, si Ana sabi niya, mine para kay mama ko. Wow! Best daughter ka talaga, Ana. Next naman. Okay, next item mga ka-live. Ito, Rizal Sketch Collection Tote Bag. May design na to ng mga sketches ni Rizal ng tao, hayop at mga bagay habang siya ay nasa Dapitan. Okay? No, may zipper na po ito. May zipper na po itong tote bag na ito. Sabi ni Zaid at Zaid, 2008, dalawang Zaid. Mahilig si Rizal ng sketch. Mag-sketch, no? Mahilig si Rizal mag-sketch bilang pagpapahayag ng kanyang pagmamasid sa kalikasan at sa mga paligid niya. Ang tote bag na ito ay perfect sa mga pang-school at sa pang-lakad, ganun. Kaya aesthetic to mga kabayan. At mas maganda pa dito, mga sale na siya. Dati ay 500, ngayon ay 199 na lang. Kaya mine na. Dali! Uy, sabi ni Carla, mine tote pang Rizal presentation ko. Ayan, perfect girl. I-mine mo na agad bago tayo maubusan. Okay, next mga item mga ka-live para sa mga coffee lovers dyan. Oo, mga coffee lover dyan. Our Miritiro tumbler. O, tingnan nyo to. Pink na pink. Ang tumbler na to mga bi, matagal mawala yung init at matagal din mawala yung lamig mga bi. Kaya kung gusto mo ng iced coffee or hot coffee, yakang-yaka ng tumbler na to mga bi. Kaya bili na kayo. At mas maganda pa siya mga bi dahil may printed pa siyang mga lines from Rizal's poem Mi Retiro o My Retreat. Alam nyo ba mga bi? He wrote Mi Retiro in 1895 while in Dapitan. It expresses his peace, faith, and appreciation for nature after
all the pain he experienced. May line pa siya mga bina, by the spreading beach where the sands are soft and fine. Saan kayo dyan mga bi? Kaya kung gusto mo maramdaman ang inner peace ni Rizal habang nagkakape, mind mo na ang retiro tumbler mga bi, bago tayo maubusan. Oy, si Jessa, sabi mine, pampakalman sa thesis ko. Same girl, need din namin yan. Pero may ganyan na din kami ni Ate Jo, ginagamit na din namin. Kasi pagod na din kami sa thesis namin. Dapitan vibes lang yan. Okay, next item mga kabe. Malapit na tayong mag-sold out. Oh my God, perfect sa mga estudyante itong next item natin. A Rizal Languages Notebook mga kabe. Oo, sa cover nito may quote mula sa sulat ni Rizal tungkol sa pagmamahal sa wikang Pilipino. Oh, di ba? Oh, sabi pa dito, sabi niya sa sulat niya sa Blumentritt noong 1896, I am getting to know Visayan and I speak it fairly well. I need to know more dialects of the Philippines. Oo, yan ang sabi ni Rizal. Oh, dito pa, he even dreamed of writing a Tagalog grammar book. Oo, para maipakita ang ganda ng ating wika. Grabe naman si Rizal mga be. Pero sabi rin niya, I have the project, but I lack the materials and the instruments. Anong masasabi mo doon, Ate Jo? Same po, Dr. Rizal. Kami rin, minsan walang material sa project. Kaya nagla-live selling na lang kami po. Kaya may na kayo mga bi, malapit na tayo mag-sold out. Oh, sabi pa nga ni Carlo dito, my notebook para sa Filipino subject. Patriote ka talaga, Carlo. O sige, wow, next mga ka-live, last item na po ito. Tingnan nyo, habol na po kayo, habol. Pang malamig na gabi at broken hearted dyan. Sinong broken hearted dyan? Meron tayong The Song of Wanderer Hoodie, printed with Rizal's emotional poem El Canto del Viajero or Song of the Wanderer. O pakikita ko sa iyo mga mi, aking susuotin. Teka lang. Oh, kita niyo dyan mga mi? Oh, may hoodie pa to mga mi. Dito mga bi, ang poem na to pinapakita ni Rizal ang lungkot at pangungulila niya habang malayo siya sa pamilya at bayan. Oh, sabi pa nga dito sa linya mga bi, dry leaf that flies at random, so lives on earth the wanderer. Oh, hugot talaga si Rizal mga bi. Pero totoo yan. Symbol ito ng kanyang homesickness at pagmamahal sa bayan. Uy, si Mark sabi, mine hoodie para may reason mag-emote. Pak na pak ka dyan, Mark. Bili ka na. Add to cart mo na to. Dahil sold out na halos lahat mga be, may bonus merch pa kami straight from Rizal's heart. Okay, first bonus item we have to Don Ricardo's letter print. Oh, letter print mga be, inspired by Rizal's poem for their town's Spanish commander, showing gratitude and friendship during exile mga be. Meron din tayong keychain mga bit to Josefina keychain dedicated to Rizal's great love, Josephine Bracken. Oo, it's symbol ng pag-ibig kahit sa gitna ng pagsubok. Grabe talagang pagmamahala na to. Okay, the next bonus item, we have the New Year stacker set. Okay, based on Rizal's poem, The New Year, reminding us of renewal, hope at new beginnings mga be. Perfect pa journal or planner. Ayan mga kabi, kapag gusto mo maging makabayan, maramdamin at aesthetic all at once, mind these bonus items mga bi. Ayan mga ka-live, sold out na tayo. Maraming salamat, sold out na ang lahat ni Rizal's merch sa Dapitan Collection. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Pero tandaan mga ka-live, hindi lang ito basta merch, ito ang simbolo ng talino, puso at pagmamahal ni Rizal sa bayan. Tama, kahit malayo siya, patuloy siyang lumilikha. Proof na ang bayani hindi lamang lumalaban, kundi nagmamahal at nagtutulong mga bi at naglilingkod. Kaya abangan sa next live, El Fili merch drop, Simon's exclusive sale. Dito lang sa Mind the Pitan Edition, we sell history with chika, hugot at pagmamahal sa bayan. Thank you! Buyers! Slay kayo dyan.
Sa isang tahimik na bayan sa Mindanao, ang Dapitan, nanirahan si Dr. Jose Rizal bilang ipinatapon. Malayo sa Manila, ngunit malapit sa puso ng mga tao. Isang araw, dumating ang dalawang bisita mula sa Hong Kong. Si Ginoong George Taffer, halos bulag, at ang kanyang anak-anakan, isang dalagang nagangalang Josephine Bracken. Ang pagdating na iyon ang magiging simula ng isang pag-ibig na walang hangganan. Magandang araw, Dr. Rizal. Ako po si Josephine Bracken at ito ang aking ama, si Ginoong George Taffer. Sinabi ng inyong kaibigan, si Ginoong Julio Lorente, na kayo raw po ang makakatulong sa kanyang paningin. Ikinagagala kong salubungin kayo rito sa Dapitan, Ginoong Taffer. Mangyaring maupo kayo at aking susuriin ang inyong mga mata. Matagal na akong halos hindi makakita. Kayo na lamang ang tanging pag-asa ko. Ang inyong sakit ay malala, ngunit sisikapin kong mapagaan ang inyong pagdurusa. Maraming salamat, Doktor. Ang inyong kabutihan ay higit sa aming inaasahan. At sa isang sulyap, tila huminto ang oras. Sa gitna ng dapitan, unti-unting sumibol ang pag-ibig. Mula sa araw na iyon, naging bahagi si Josefina ng tahimik na buhay ni Rizal sa dapitan. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila mga halamang unti-unting tumutubo sa bawat pagsikat ng araw. Tahimik at payapa ang buhay mo rito, Pepe. Nagtuturo ka, nagpapagaling, nagtatanim. Hindi ka ba nag-iisa? Minsan, oo. Pero simula nang dumating ka, mas may kulay na ang bawat umaga. Hindi ko akalain na matatagpuan ko ang ganitong katahimikan at isang puso tulad mo. At sa katahimikan ng dapitan, pinanday ng araw, ulan at ngiti ang kanilang pagmamahalan. Ngunit tulad ng lahat ng pag-ibig, dumating din ang unos na susubok sa kanilang puso. Hindi lahat ay sumang-ayon sa pag-iibigan ni na Pepe at Josefina, lalong-lalo na ang lalaking itinuring na ama ni Josephine. Paano mo nagawang ibigin ang lalaking iyan? Iiwan ba akong bulag at mag-isa? Ama, hindi ko po kayo iiwan. Mahal ko po kayo pero mahal ko rin si Pepe. Hindi ko ito matatanggap. Pahupain mo ang iyong luha, mahal ko. Ang pag-ibig na wagas ay sinusubok, ngunit hindi kumukupas. At sa pag-alis ni Taffer, naiwan si Josefina sa piling ni Rizal. Sugatan man ang puso, ngunit buo sa pag-ibig. Subalit ang pagsubok ay hindi pa nagtatapos, dahil maging ang simbahan ay tumanggi sa kanila. Padre, dumulog kami upang humingi ng basbas. Nais naming magpakasal. Paumanhin, Pepe. Wala akong paintulot mula sa obispo. Hindi ko kayo maaaring ikasal. Ngunit, Padre, ang aming pag-ibig ay totoo. Hindi ba iyon ang diwa ng kasal? Totoo nga, anak. Ngunit, may mga batas akong kailangang sundin. Patawad. Kung gayon, Josefina, mamahalin kita hindi dahil sa kasulatan o seremonya, kundi dahil iyon ang totoo sa ating puso. At iyon lang ang kailangan ko, Pepe. Walang singsing, walang saksi. Tanging pag-ibig ang naging sakramento nila. Ngunit kahit matibay ang puso, hindi pa rin ito ligtas sa pait ng kapalaran. Ang kanilang pagmamahalan ay binayayaan ng isang anak. Ngunit sa kasamaang palad, ang sanggol na si Francisco ay hindi na muling nakahinga sa mundo. Pepe, si Francisco, wala na siya. Sandali man siyang nabuhay, sapat na iyon upang ipadama sa atin kung gaano kalalim ang pag-ibig. Kahit sa gitna ng lungkot, masaya ako, Pepe. Dahil minahal kita. Sa dapitan, natapos ang kanilang kwento hindi sa galit, kundi sa katahimikan. Ang kanilang pag-ibig ay naging alaala, isang paalala ng sakripisyo at wagas na damdamin. Hindi sila ikinasal sa simbahan, ngunit
Pinatunayan nila Pepe at Josefina na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa papel o sa mata ng tao. Sa dapitan, natagpuan nila ang pag-ibig na tapat, payak at walang hanggan. At habang ginugunita natin si Rizal bilang bayani, huwag din natin kalimutan si Josefina, ang babaeng minahal niya ng tapat sa katahimikan ng dapitan. In 1896, Dr. Jose Rizal left Dapitan. He refused to lead a revolution that wasn't ready, because true change begins with preparation and unity. When he left Dapitan, the people played Chopin's funeral march. But his purpose played on in every Filipino heart. This isn't just history. It's a reminder to serve, to learn, to love our country wherever we go. Rizal's departure wasn't goodbye. It was the beginning of his legacy. Sponsored by the Spirit of Nationalism. Sakto jud ka day. Diba? Sakto ko.